Umaga po. Magandang umaga po. Uh, it's already last Sunday of 2025, right? Ito na po yung huling linggo ng 2025. Times goes so fast, right? Sobrang bilis po ng panahon. And malapit na bagong taon. And last time we attended the New Year retreat. Nakaraan dumalo po tayo sa New Year retreat. Maybe God allow amazing grace to all attendants. At marahil pinahintulot ng Diyos yung kamanghamanghang biyaya sa lahat ng dumalo. Did you receive amazing grace? Natanggap niyo po ba yung kamanghamanghang biyaya? Please keep the heart God gave it to you through the retreat. Pakiusap panatilihin niyo po yung pusong ibinigay sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ng New Year retreat. Okay po. Bago po tayo magsimula, malalangin po tayo. Mahal naming Ama na mahabagin at magpapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming Christian life hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral lang salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway mauna namin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Pakiusap maunawan namin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, buksan mo ang Biblia, Juan chapter 15. Juan chapter 15 verse 8. Juan 15 verse 8. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Okay. 2025, right? We set our vision, the slogan, obedience. Ngayong 2025 po, nagtakda tayo ng ating vision na obedience. So we try our best to obey to the Lord. Kaya sinubukan natin yung ating makakaya na sumunod sa Panginoon. But it should continue until the end. Pero dapat na ito ay magpatuloy hanggang sa huli. And then this coming New Year, we set a new slogan. At ngayong paparating na New Year, magtatakda tayo ng panibagong slogan. It's the fruitful life. Ito yung mabungang buhay. Fruitful life. Let's this year, right? Obedient. We whenever we take a picture, we did the right obedience, obey, right? Ngayong taon po sa tuwing kumukuha tayo ng litrato, ginagawa po natin yung obey. And then I checked what's the fruitful life. At sinuri ko kung ano yung fruitful life. Medyo mahirap. Medyo mahirap. That's why I simplify. Medyo mahirap kaya pinadali ko na lang po. We make a circle. And then you put here and talong beset. Naintindihan? Yeah, it's a fruit. So this year, we try to bear much fruit. Kaya sa sunod na taon, subukan nating magbunga ng mas marami. It's a new slogan. Ito yung panibagong slogan. Okay po. So today, let's think about what's the
fruitful life. Kaya ngayong araw pag-isipan natin kung ano yung mabungang buhay. Okay? Uh, ang layunin ng Diyos sa paglikha sa atin ay para sa kanyang kaluwalhatian. Yeah. You mark here 15 verse 8. You mark 1 chapter 15:8. At buksan mo ang Biblia, Isaiah 43:7. Isaías chapter 43 verse 7. 43:7. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Bawat tinatawag sa aking pangalan, sila na aking nilikha ay para sa aking kalulhatian. Oo, yaong aking inanyuan. Oo, yaong aking ginawa. Yeah. Sila na aking nilikha ay para sa aking kaluwalhatian. Tama? Para sa aking kaluwalhatian. Yeah. Kung ganun, paano tatanggap ng kaluwalhatian ang Diyos mula sa atin? Paano? Balikan natin Juan chapter 15:8. 15:8. Balikan natin. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami. Kayo'y nagbunga ng marami. Right? Ito ay paraan. Yeah. Kapag tayo ay namumunga ng marami, naluluwalhati ang Diyos sa ating buhay. Naintindihan niyo po? Yeah. Sa kabilang banda, kung hindi tayo namumunga, hindi naluluwalhati ang Diyos. Kaya ang ating Christian life ay kailangan maging isang buhay na namumunga para sa Diyos. Buksan mo ang Biblia, Titus chapter 3. Titus chapter 3. Tito chapter 3. Pagkatapos, ikalawang Timoteo, may Titus, chapter 3:14. Titus, chapter 3:14. Po. Pasahin po natin ng sabay-sabay. At nararapat na ating mga tao ay matutong magmalasakit sa mabubuting gawa para sa matitinding pangailangan upang hindi sila mawalan ng bunga. Upang hindi sila mawalan ng bunga. Okay? Mawalan ng bunga. We need to understand how important bearing the fruit. Kailangan nating malaman kung gaano kahalaga yung magbunga. Ang dahilan kung bakit masipang na inaalagaan ng magsasaka ang kanyang pananim ay dahil inaasahan niya ang bunga. Tama ba? Buksan mo ang Biblia, James chapter 5. Santiago chapter 5. James chapter 5:7. Okay po. Pasahin po natin ng sabay-sabay. Kaya maging matyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Hinihintay ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na siya ay nagtitiis para dito hanggang sa ito ay tumanggap ng una at huling ulan. Hinihintay ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa. Okay? Magsasaka. So, right, if the farmer planted, but the tree no any fruit, he will be very disappointed, right? Kung yung magsasaka ay nagtanim, pero yung kanyang itinanim ay walang bunga, siya ay talagang madidismaya. We have a mango tree, right? Dito po, mayroon tayong puno ng mangga. Once a year, it bear fruit, mangga. Right? Isang beses sa isang taon, ito ay nagbubunga ng mangga. But waited 1 year, no any fruit. Pero sa paghihintay ng isang taon, walang naging bunga. Right?
It's usually the mango tree usually, right? It Kaya will yung bear manggang, fruit, right? kaya yung manggang ito ay walang kabuluhan kung hindi ito magbubunga. Magkakaiba ang uri ng bunga ayon sa trabaho ng bawat tao. Maaaring sabihin na ang bunga ng isang mangingisda ay ang kanyang nahuling isda. Tama? At ang taong nagbebenta ng isang bagay at kumikita ng malaki ay masasabi nating namumunga ng sagana. Tama ba? Kung ang nagbebenta ay walang kinikita, ano ang silbi nito? Right? Ano ang silbi ito? You have a business, you sell some products, Meron kang business, nagtitinda ka ng isang produkto, but no profit, no profit. pero walang kita. Or worst situation, minus. O yung mas matindi pa, Minus nabawasan profit. pa. It's usually right. Ito po ay walang pakinabang. If you have the business, you have to make a profit. Kung meron kang business, kailangan na kumita ka. It's a fruit, right? Ito yung bunga. Kaya sa ating Christian life, kailangan din nating magbunga. Kahit masigasig tayo sa ating Christian life, kung wala naman tayong bunga, wala itong kabuluhan. Tama ba? Sumpay ni Jesus ang puno ng igos na walang bunga. Buksan mo ang Biblia, Mateo 21. Mateo 21, verse 19. Mateo 21:19. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Nang makakita siya ng isang puno ng igos sa tabi ng daan, ito ay kanyang nilapitan at walang natagpo ang anuman doon, maliban sa mga dahon lamang. Sinabi niya rito, kailan may hindi ka na muling magkakaroon ng bunga, at natuyo ka agad ang puno ng igos. Yes. Right? Sumpay ni Jesus ang puno ng igos na walang bunga. Right? Yeah. Walang natagpuang anumang doon maliban sa mga dahon lamang. Yeah. Sinabi niya rito, kailan may hindi ka na muling magkaroon ng bunga at natuyo ka agad ang puno ng igos. Yeah. Ang puno ng igos ay sumasagisag sa Israel. We need to understand the meaning, spiritual meaning. Kailangan nating maunawaan yung spiritual na kahulugan. Ang puno ng igos ay sumasagisag sa Israel. Ang Israel ay tulad ng puno ng igos na walang bunga sa harap ng Diyos. Sila ay sumuway sa Diyos at itinakil si Jesus. Ito ay tulad ng puno ng igos na walang bunga. Naintindihan niyo po? Kaya dapat nating laging suriin kung kaano karaming bunga ang nakikita sa ating Christian life. Kung ganon, anong uri ng bunga ang dapat nating dalhin? Anong uri ng bunga? May mabubuting bunga at masasamang bunga. Buksan mo ang Biblia, Mateo 7. Mateo 7, 16 hanggang 18. Mateo 7, 16 hanggang 18. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Nakakapitas ba ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan? Gayun din naman, ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga, ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga. Hindi maaring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno. 16, makikilala ninyo sila
sa kanilang mga bunga. Kanilang mga bunga. Okay? Ang mabuting puno, ano po ito? Mabuting puno ay ang taong naligtas. Taong naligtas. Kaya't namumunga siya ng mabubuting bunga. Tama? Tayo ay mabuting puno. Ang mabuting puno. Tama? Tama ba? Mabuting puno? Ikaw ay mabuting puno? Ha? Tama. Mabuting puno. Kaya kailangan mo namumunga ng mabubuting bunga. Okay po? Ang bansang Israel bilang ubasan ng Diyos ay hindi nagbunga ng magagandang bunga. Buksan mo ang Biblia, Isaiah chapter 5. Isaiah chapter 5. Isaiah chapter 5. Verse 1 and 2. Isaiah chapter 5. Verse 1 and 2. Isaiah chapter 5, 1 and 2. Basahin po natin ang sabay-sabay. Paawitin ninyo ako sa aking pinakamamahal ng awit ng aking minamahal tungkol sa kanyang ubasan. Ang aking pinakamamahal ay may ubasan sa matabang burol, kanyang binungkal iyon at inalisan ng mga bato at tinamnan ng piling puno ng ubas. Nagtayo siya ng isang toring bantayan sa gitna niyon at humukay doon ng isang pisaan ng ubas at kanyang hinintay na magbunga ng ubas, ngunit nagbunga ito ng ligaw na ubas. Sinabi ng Panginoon ay aking minamahal. Verse 1 ay aking minamahal tungkol sa kanyang ubasan. Aking ubasan. Israel. Israel ay aking ubasan sa Diyos. Verse 2 kanyang pinungkal iyon at inalisan ng mga bato at inamnan ng piling puno ng ubas. Piling puno ng ubas. It means the best vine tree. Ibig sabihin yung pinakamabuting puno ng ubas. The most beautiful vine tree. Yung pinakamagandang puno. That's why God expected, right? The Israel can bear beautiful grape. Kaya inasahan ng Diyos na yung Israel ay magbubunga ng mabuting ubas. Right? Kanyang hinintay na magbunga ng ubas. Right? Ngunit nagbunga ito ng ligaw na ubas. Nagtanim na ang Diyos ng mabuting puno ng ubas at inaasahan niyang mamunga ito ng mabubuting ubas. Ngunit ang Israel ay namunga ng ligaw na ubas. We are saying, Pareho po sa atin. we are like Israel. Tayo po ay gaya ng Israel. We are beautiful pine tree. Tayo po ay magandang puno ng ubas Before God. sa harapan ng Diyos. If so, we have to bear beautiful grapes. Kaya kailangan nating magbunga ng magandang prutas. Pagka naman ng aking buhay ay nagbubunga din ng ligaw na ubas tulad ng Israel. We need to reflect ourselves. Kailangan nating isalamin yung ating sarili. Do you bear beautiful grape or better grape? The wild grape. Nagbubunga ka ba ng magandang ubas o ng ligaw na ubas? Ang taong tumanggap ng kaligtasan ay nararapat lamang na magbunga ng mabubuting bunga. Right? Matthew chapter 13, buksan mo ang Biblia, Matthew chapter 13, 23. Matthew 13:23. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang napasik naman sa mabuting lupa ay iyong nakikinig ng salita at inuunawa ito.
na siya talagang namumunga, ang isa ay 100, ang iba ay 60, at ang iba ay 30. It's the parable of Jesus, the parable of sower by Jesus. Ito po yung talinghaga ng mga sik ni Jesucristo. Yeah. Ang napahasing naman sa mabuting lupa. Eh? Ay iyong nakikinig ng salita at iniunawa ito. It means, we get the salvation through the word of God. Ibig sabihin, nagkaroon tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. This good ground is a good heart. Yung mabuting lupang ito ay ang mabuting puso. It's a humble heart. Ito yung mapagpakumbabang puso. It's the repentance heart. Ito yung pusong nagsisisi. That's why we get the salvation, right? Kaya nagkaroon tayo ng kaligtasan. After pagkatapos sa kaligtasan, anong kailangan? Siyang talagang namumunga. Ang isa ay 100, ang iba ay 60, at ang iba ay 30. It's natural. If we are really saved, we must bear fruit. Ito po ay natural na kung tayo ay talagang ligtas, dapat na tayo ay magbunga. We must bear good fruit. Dapat na magbunga tayo ng mabuting bunga. Ano ang mabubuting bunga? Ano ang mabubuting bunga? Pag-isipan natin, ang mabubuting bungang dapat nating dalhin. Una, pinakamahalagang bunga ay bunga ng evangelism. Bunga ng evangelism. Kapag may isang kaluluwang naligtas sa pamamagitan ng ating evangelism, iyon ay bunga ng ating evangelism. Bunga ng evangelism. Okay po. Roman, buksan mo ang Biblia, Romans chapter 1, 13. Romans chapter 1, 13. Okay po, chapter 1:13, basahin po natin ng sabay-sabay. Nais kong malaman ninyo mga kapatid na madalas kong binalak na makapunta sa inyo, subalit ngayon ako'y nahahadlangan upang magkaroon din naman ako ng bunga sa inyo, gayon din naman sa iba pang mga hintil. Right, the apostle wanted to go to Rome. Si Apostol Pablo ay nagnais na makapunta sa Roma. Bakit? Upang magkaroon din naman ako ng bunga sa inyo. Bunga sa inyo. Ano ang bunga ito? Bunga ng evangelism, right? So Romans 16, verse 5. Romans 16, verse 5. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Batiin din ninyo ang iglesia na nasa kanilang bahay. Batiin ninyo si Epeneto na minamahal ko, na siyang unang nahikayat kay Kristo sa Asya. Apostle mention Epeneto. Binanggit ni Apostol Sinabi Pablo niya, si Epeneto. si Epeneto na minamahal ko, na siyang upang nahikayat kay Kristo sa Asya, upang na siyang unang nahikayat, ano po ito? Unang nahikayat. In the English translate, he is the first fruit of Achaia to Christ. Sinabi po dito, sa pagsasalin sa English, siya yung unang bunga ni Achaia. Unang bunga sa Asya. Because he got the salvation Asya first, right? Dahil siya yung unang nagkaroon ng kaligtasan sa Asya. So one lost soul get the salvation, they become fruit. At yung isang kaluluwa na nagkaroon ng kaligtasan, siya ay naging bunga. Ang evangelism ay pag-ani ng bunga ng buhay na walang hanggan. Buksan mo ang Biblia, Juan chapter 4, 36. 1 chapter 4, 36. Chapter 4, 36. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang umaani ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan, upang ang nag-aasik at ang umaani ay magkasamang magalak. Nagtitipon ng bunga.
Right? Para sa buhay na walang hanggan. Right? Buhay na walang hanggan. Yeah. So through our evangelism, right, we can gather the fruit for eternal life. Kaya sa pamagitan ng ating evangelism, makapagtipon tayo ng ating bunga para sa buhay na walang hanggan. Ito ay pinakamahalagang bunga. Yeah. Right? Sa bagong taon, kailangan nating mamunga pa ng mas maraming bunga ng evangelism. Okay? So, coming New Year, right? We will also have many Bible seminar. Kaya sa paparating na bagong taon, magkakaroon tayo ng maraming Bible seminar. We have to bear much fruit of evangelism. Kailangan nating magbunga ng maraming bunga sa pamagitan ng evangelism. Okay po? Yeah. Pangalawa, may bunga ng paglago sa pananampalataya. Bunga ng paglago sa pananampalataya. Ito ay ang siyam na bunga ng Espiritu. Siyam na bunga ng Espiritu. Pagkatapos sa nating maligtas, dapat magbago ang ating buhay. Ang ating buhay ay dapat unti-unting maging katulad ni Jesus. Paano po kayo? After salvation, do you have any changes in your life? Pagkatapos po ba ng kaligtasan, nagkaroon kayo ng pagbabago sa inyong buhay? O pareho? Huh? Meron change? Meron po bang pagbabago? Galatians chapter 4. Buksan mo ang Biblia. Galatians chapter 4, 19. Galatians chapter 4, 19. Okay po, chapter 4, 19. Basahin po natin ng sabay-sabay. Minamahal kong mga anak, na para sa inyo ay muli akong nakakaranas ng hirap ng panganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Hanggang si Kristo ay nabuo sa inyo. We are born again as a children of God, right? Through the Word of God. Tayo po ay naipanganak na muli bilang anak ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yeah. But even though we are born again, we still have a sinful nature. Pero kahit na tayo ay naipanak ng muli, tayo pa rin ay may We likas na still pagkakasala. have a desire to follow our flesh. Meron pa rin tayong pagnanais na sundin yung ating laman. We are not yet changed, right? Hindi pa tayo nagbabago. But we must change ourselves gradually. Pero kailangan na unti-unti nating baguhin yung ating sarili. Yeah, it's the fruit also. Fruit of our Christian life. Ito rin yung bunga ng ating buhay Kristiyano. We have to resemble gradually Jesus Christ. Kailangan nating unti-unting gayahin si Jesucristo. Yeah. At sa ating buhay, dapat nating mamunga ng mga bunga ng Espiritu. Bunga ng Espiritu, ito ay importante. Buksan mo ang Biblia, Galatians chapter 5. Galatians chapter 5, verse 22 and 3, 22 and 23. 22 and 23. Basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Yeah, ang bunga ng Espiritu, right? Ang bunga ng Espiritu, ano po? Yeah. Una, pag-ibig. Yeah. Kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, pagpipigil sa sarili. Right? Siyam. Tama? Siyam. Siyam na bunga ng Espiritu. Of course, we cannot bear this fruit immediately. Siyempre, hindi natin agad may bubunga yung bungang ito. But we have to bear this fruit of Spirit
gradually. Pero kailangan nating ibunga yung bunga ng Espiritu na ito ng unti-unti. So New Year, we will learn more concretely these 9 fruit of Spirit. Kaya sa bagong taon ay higit nating pag-aaralan yung bunga ng Espiritu. And then we have to practice in our Christian life. At kailangan nating sanayin sa ating buhay Kristiyano. Araw-araw, we have to bear these fruits. Araw-araw kailangan nating magbunga ng bungang ito. Okay? Pangatlo, may bunga ng mga labi. Bunga ng mga labi. Ano po ito? Ito ay papuri. Buksan mo ang Biblia, Hebreo chapter 13. Hebreo chapter 13, verse 15. Hebreo chapter 13, verse 15. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't sa pamagitan niya ay maghandog tayong patuloy ng alay ng pagpupuri sa Diyos, sa makatuwid ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Yeah. May bunga ng mga labi. Bunga ng mga labi. Ano po? Yeah. Maghandog tayong patuloy ng alay ng pagpupuri sa Diyos. Pagpupuri sa Diyos. Yeah. Bunga ng mga labi. Yeah. We have lips, right? Meron po tayong mga labi. Through our mouth, we speak. Sa pamagitan ng ating bibig, nagsasalita tayo. Of course, through our mouth, we preach the gospel. Siyempre, sa pamagitan ng ating bibig, ipinapangaral natin ang Ebanghelyo. To bear the fruit of evangelism, right? We have to preach the gospel through our mouth. Upang magbunga ng bunga ng evangelism, kailangan nating ipangaral ang Ebanghelyo sa pamagitan ng ating And bibig. also through our lips, right? We praise the Lord, right? At sa pamagitan din ng ating mga labi, pinupuri natin ng Panginoon. Let's the unity, right? Many churches, right? They praise the Lord. Nakarang New Year retreat, nakita po natin na maraming church yung pumuri sa Diyos. It also touched our heart, right? Ito rin yung humipo sa ating puso. Yeah. At ang ating buhay ay dapat maging buhay na pagpupuri. Yeah. Hindi lamang ang choir ang dapat magpuri. Tayong lahat ay dapat magpuri sa Diyos. Yeah. Tayong lahat ay dapat magpuri sa Diyos. Buksan mo ang Biblia, awit 33, verse 1. Verse 1 hanggang 3, awit 33, verse 1 hanggang 3. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Maggala kayo sa Panginoon o kayong matutuwid. Ang pagpupuri ay nababagay sa matuwid. Purihin ninyo ang Panginoon sa pamagitan ng lira. Gumawa kayo ng himig sa Kanya sa may 10 kwerdas na alpa. Awitan ninyo siya ng bagong awit. Tumugtog na may kahusayan sa mga kwerdas na may sigaw na malalakas. Yeah. Kayong matutuwid, sino po ito? Tayo na ligtas? Tayo, right? Tayo ay matutuwid. Yeah. Ang pagpupuri ay nababagay sa matuwid. Yeah. Verse 2, purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo. Yeah. At verse 3, awitan ninyo siya ng bagong awit. May bagong awit. Ano po ang bagong awit? Yeah. Before we get to salvation, right, we have all the song. Bago po tayo magkaroon ng kaligtasan, meron tayong lumang awit. Ano ang all the song? Ano po yung mga lumang awit? We sing a worldly song, right? Inaawit natin yung mga makamundong awit. This Christmas season, merong Christmas party. Sa ngayong Pasko po ay merong mga Christmas party. Yeah, you hold the mic. Mahawak ka ng mic.
whole night sing all the song, right? Sa buong gabi, kumakanta ka. Huh? It's all the song, right? Yan po yung mga lumang awitin. But we shouldn't sing continue all the song. Pero dapat na hindi na natin patuloy na awitin yung mga lumang Because awit. now we have a new song, right? Dahil ngayon ay mayroon na tayong bagong awit. It's amazing grace we can sing a new song. Ito po ay kamanghamanghang biyaya na maawit natin yung mga bagong awit. So, you try to not only listen to the praise song, but also you try to sing by yourself. Kaya subukan nyo po na hindi lamang makinig ng awit papuri, kundi kumanta rin ng awit papuri. Okay? At ang buong buhay natin ay dapat maging papuri sa Diyos. Buong buhay. Not we don't just sing praise in a church. Hindi lamang tayo maawit ng papuri sa church. Our whole life should be the praise before the Lord. Yung ating buong buhay ay dapat na maging pagpupuri sa harap ng Diyos. Ito ay bunga ng mga labi, papuri sa Diyos. We have to bear this fruit after salvation. Kailangan na magbunga tayo ng ganitong bunga pagkatapos ng kaligtasan. Pag-isipan natin ano ang kailangan upang mamunga, ano ang kailangan? Una, kailangan natin kalinisan. Buksan mo ang Biblia, Juan chapter 15. Balikan natin, Juan chapter 15. Verse 2, Juan chapter 15, verse 2. 15 verse 2. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Halimbawa, pinuputol lang magsasaka ang mga sanga na kinain ng mga uod. Tama ba? Sa ganon, ang malinis na sagana ay makapamumunga pa ng mas marami. If you look at the halimbawa mango tree, the mango tree branch, clean mango branch will bear much fruit, right? Kung titingnan niyo po yung puno ng mangga, yung malinis na sanga ay nagbubunga ng bunga. But there are many insect on the branch, it cannot bear fruit, right? Pero kung maraming insekto doon sa sanga, hindi ito nagbubunga. Tama ba? That's why the farmer cut out the dirty the branch, right? Kaya pinuputol ng magsasaka yung maruming sanga. Pareho, kung may kasalanan sa atin, hindi tayo makapamumunga. It's a key point. Ito po yung pangunahing punto. We have to bear much fruit to glorify our Lord. Kailangan nating magbunga ng maraming bunga upang maluwalhati ang ating Panginoon. But if we have a sin, we cannot bear fruit. Pero kung mayroon tayong kasalanan, hindi tayo magbubunga ng bunga. Kaya upang tayo ay mamunga, kailangan nating talikuran ang anumang kasalanan, hindi kalugod-lugod sa Diyos. That's why coming New Year, to bear much fruit, we have to forsake all the sin. Kaya sa paparating na bagong taon, upang magbunga ng maraming bunga, kailangan nating lisanin ang lahat ng kasalanan. Unang, kailangan kalinisan upang mamumunga ng marami. Pangalawa, kailangan natin sakripisyo upang mamumunga. Kailangan sakripisyo. Kapag iniaalay natin ang ating sarili,
makapamumunga tayo ng mas maraming bunga ng evangelism. Buksan mo ang Biblia, Juan chapter 12. Juan chapter 12, 24. Juan chapter 12, 24. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay ay nagbubunga ng marami. Yeah. Sinabi ni Jesus, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay. Ito ay mananatiling nag-isa. Right? Nag-isa. Walang bunga, right? Walang bunga. Ngunit kung ito'y mamatay, ay nagbubunga ng marami. Right? Anong ibig sabihin? Ito'y mamatay. Ito'y mamatay. Ito ay sakripisyo. Una, ito ay si Jesu Kristo. Right? Jesus Christ sacrificed His life on the cross, right? Isinakripisyo ni Jesucristo yung kanyang buhay doon sa krus. Through His sacrifice, many people can get the salvation. At sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, maraming tao yung nagkaroon ng kaligtasan. So, 드리고, una, ito ay si Jesus Kristo. Pagkatapos, pangalawa, itong trigo ay atin. Save the Christian. We also should be the a grain of wheat. Tayo din dapat ay maging butil ng trigo. When we sacrifice, many people will get the salvation through us. Kapag magsasakripisyo tayo, maraming tao yung magkakaroon ng kaligtasan sa pamamagitan natin. So don't expect the lost soul get the salvation without sacrifice. Kaya huwag niyo pong asahan na yung ligaw na kaluluwa ay maliligtas kung walang sakripisyo. We have to sacrifice our time. Kailangan nating isakripisyo yung ating oras. We have to sacrifice our money. Kailangan nating isakripisyo yung ating pera. We have to sacrifice all our energy. Kailangan nating isakripisyo ang lahat ng ating lakas. Then one soul will get the salvation. At pagkatapos may isang kaluluwang maliligtas. So coming New Year, let's be the grain of wheat dies. Kaya sa paparating na bagong taon, dapat na tayo ay maging butil ng trigong namamatay. May salita, mabibilang mo ang mga buto ng mansanas. Mabibilang mo ang mga buto ng mansanas, tapo ba? Pero hindi mo mabibilang ang mga mansanas na nasa loob ng isang buto. Naintindihan? Naintindihan po? May mansanas. Alam mo, mansanas? You can check how many buto sa loob. Makikita, You can count, right? mabibilang niyo po kung ilan yung buto sa loob ng mansanas. Meron buto ng mansanas, isa. Do you count how many apple comes out from this seed? Mabibilang niyo po ba kung ilang mansanas yung lalabas mula sa butong ito? We don't know, right? It's planted on the ground. Hindi po natin alam. Ito ay It nakatanim sa become lupa. apple tree. At ito ay magiging puno ng Then mansanas. it will bear maraming mansanas. At ito ay magbubunga ng maraming mansanas. We don't know how many, right? Hindi natin alam kung ilan. Naintindihan niyo po? We can evangelize the lost soul. Pwede tayong mag-evangelize sa mga ligaw na kaluluwa. We count, how many we evangelize, right? Bilangin natin kung ilan yung may evangelize natin. Opo ba? This year I evangelize 1 person, 2 person, 5 person. Sa taong ito, nag-evangelize ako ng 1 tao, 2 tao, 5 tao. We can count, right? Magagawa nating mabilang. But there is one saved one. Pero may isang ligtas. But we don't know. This saved Christian. How many he can evangelize? Pero yung isang ligtas na ito, hindi natin alam kung gaano karami yung kanyang may evangelize. Let's suppose you evangelize 1 person.
Ipagpalagay natin na nag-evangelize ka ng isang tao. But this person later become like a D.L. Moody. Pero ipagpalagay natin na yung taong ito ay kalauna naging katulad ni D.L. Moody. D.L. Moody is a really famous, the evangelist, right? Preacher. Si D.L. Moody ay isang tanyag na mangaral. Through him, many people got the salvation. Sa Right? pamamagitan niya, maraming tao yung nagkaroon ng kaligtasan. We don't know how many apple comes, right? Hindi natin alam kung ilang mansanas yung lalabas. So it's important, right? You evangelize one soul, but he can evangelize many lost souls, right? Kaya mahalaga na mag-evangelize tayo ng isang kaluluwa at saka ay makapag-evangelize sa marami pang ligaw na kaluluwa. Sa pamamagitan ng ating mga sakripisyo, marami tayong anihin ng bunga sa taong 2026. Okay po? Kailangan natin sakripisyo. Mas maraming sakripisyo. Yeah. It's true, right? As much as we sacrifice, more soul will be saved. Ito po ay totoo na sa tuwing tayo ay nagsasakripisyo, maraming ligaw na kaluluwa ang naliligtas. So coming New Year, don't hesitate. Let's more sacrifice. Kaya sa paparating na bagong taon, wag po kayong mag-alinlangan, higit tayong magsakripisyo. Okay po? We have to glorify Lord by bearing much fruit. Kailangan nating luwalhatiin yung Panginoon sa pamamagitan ng pagbubunga ng marami. Yeah. Pangatlo, kailangan natin pagtitiis upang mamumunga. Pagtitiis. Pagtitiis. Buksan mo ang Biblia, James chapter 5. Santiago chapter 5. James chapter 5, 7 and 8. 7 and 8. James chapter 5, 7 and 8. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya maging matyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Hinihintay na magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na siya'y nagtitiis para dito hanggang sa ito ay tumanggap ng una at huling ulan. Maging matyaga rin kayo, patatagin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. While ago we already read James chapter 5 verse 7, right? Kanina nabasa na po natin tong Santiago chapter 5 verse 7. Right? Hinihintay ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa. Right? Yeah. Kailangan, siya ay nagtitis. Siya ay nagtitis para dito hanggang sa ito ay tumanggap ng una at huling ulan. Yeah. Verse 8, maging matiyaga rin kayo. Matiyaga rin kayo. Yeah. Walang punong namumunga sa loob ng lamang ng ilang araw. Tama po ba? If mango tree bear fruit after 3 days, it's really good, right? Kung yung puno ng mangga ay nagbubunga paglipas ng 3 araw, napakabuti nito. Today harvest. Ngayon, aanihin mo. After 3 days, we harvest again, right? Paglipas ng 3 araw, mag-aani ka ulit. It's good, right? Ito po ay mabuti, di ba? But no mango tree like that. Pero walang ganong puno ng mangga. Maybe all the tree, right? Pareho. Marahil lahat ng puno ng mangga ay pare-pareho. If we harvest this time, we have to wait 1 more year, right? Kapag nag-ani tayo ngayon, kailangan nating maghintay ng isa pang taon. Kailangan pagtitis. Pagkatapos ng mahabang paghihintay at pagtitiis, saka lamang tayo makakaani ng bunga. Kailangan ng maraming pagtitiis bago magkaroon ng bunga sa evangelism. Tama ba? Don't expect you can save the lost soul immediately. Huwag niyo pong asahan na agad-agad kayo makakapag-evangelize ang ligaw na kaluluwa. Especially our time, the heart of the people are more stubborn. Lalong higit sa panahon natin, yung puso ng mga tao ay higit na nagiging matigas. They more focus on this world. Higit silang nagtutuon sa sanlibutan. It's much difficult to save one lost soul. Kaya mas mahirap na magligtas ng isang ligaw na kaluluwa. That's why very rare the people get the salvation through the one-time Bible seminar. Kaya bibihira yung taong naliligtas sa pamagitan lamang ng isang Bible seminar. So don't have a heart.
Yeah, I'll try to evangelize one time. It's enough. Kaya wag po kayong magkaroon ng pusong ganito na nag-evangelize na ako ng isang beses, kaya sapat na ito. Very difficult, successful one-time evangelism. Napakahirap po yung maligtas ng isang beses sa evangelism. That's why we need a lot of endurance. Kaya kailangan natin ng maraming pagtitiis. This year, right? You already tried to evangelize many times. So taong ito, sinubukan nyo na pong mag-evangelize ng maraming beses. You fail. Nabigo po kayo. Don't give up. Huwag kayong sumuko. That's why God give another new year, right? Kaya yung Diyos ay nagbigay ng panibagong-bagong taon. We still have the chance. Mayroon pa tayong pagkakataon. It's okay. Even next year, new year, we fail again. Okay lang, kahit sa sunod na bagong taon, mabigo tayo ulit. We will have another chance, right? Meron pa tayong susunod na pagkakataon. Hanggang kailan? Verse 7, kaya maging matiyaga kayo, mga kapatid. Hanggang sa pagdating ng Panginoon. Right? Until when we have to endure. Hanggang kailan tayo magtitiis? Yeah. Hanggang sa pagdating ng Panginoon. Right? Don't be discouraged. Huwag kayong mapanghinaan ng loob. Even you fail, don't be discouraged. Kahit na kayo ay mabigo, huwag kayong mapanghinaan. Just to continue. Preach the gospel. Magpatuloy lang sa pangaral ng Ebanghelyo. When we endure more, we can bear fruit someday. Kapag higit tayo nagtiis, balang araw tayo ay magbubunga. At kailangan din ng maraming pagtitis bago lumago ang pananampalataya. Yeah. Sometimes you also fail in your Christian life. Minsan nabibigo kayo sa inyong buhay Kristiyano. Sometimes you fail because of a small thing in your Christian life. Minsan nabibigo kayo dahil sa maliit na bagay sa inyong buhay And Kristiyano. sometimes you blame yourself. Pagkatapos minsan sinisisi niyo yung Why sarili I'm niyo. like this? Bakit ganito ako? Why I cannot overcome this small sin? Bakit hindi ko mapagtagumpayan yung maliit na Why kasalanan I ito? have many mistakes like this? Bakit meron akong maraming pagkakamaling tulad nito? Why I don't change it Bakit yet? hindi pa rin ako nagbabago? Kailangan pagtitis. Pagtitis. Right? Yeah. Someday, God will change you. Balang araw, babaguhin ka ng Diyos. Someday, God will help you to overcome sin. Balang araw, tutulungan ka ng Diyos na mapagtagumpayan ng Even though kasalanan. you fail, don't be discouraged. Pero kung mabigo ka, huwag kang mapanghinaan ng You loob. can endure more. Higit kang magtiis. You try again. Subukan mo ulit. God will help you. Tutulungan ka ng Diyos. So, kailangan natin pagtitis. Pagtitis. Upang mamunga ng marami. At kailangan natin na manatili sa loob ng iglesia upang mamunga. Kapag nanatili tayo sa iglesia, makapamunga tayo ng sagana. Balikan natin Juan chapter 15. Juan 15 verse 5. Juan chapter 15 verse 5. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Ako ang puno ng ubas, sinabi ni Jesus. Ako ang puno ng ubas. At kayo ang mga sanga. Anong kailangan? Anong kailangan ayon sa mga sanga? Ang nanatili sa akin. Ang nanatili sa akin. If you are really saved, you have to abide in the Lord. Kung talagang naligtas ka, kailangan mong manatili sa Panginoon. How can you abide in the Lord? Paano ka makakapanatili sa Panginoon? We can abide in the Lord when we abide in the church. Makakapanatili tayo sa Panginoon kung tayo ay mananatili sa church. Because church is the body of Christ. Dahil ang church ay katawan ni Kristo. Pareho, ang nanatili sa iglesia. Ang nanatili sa iglesia. At ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Right? If you abide in the churches, someday you will bear much fruit. Kung mananatili ka sa church, balang araw magbubunga ka.
Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Wala kayong magagawa. But if you don't abide in church, not only you cannot bear fruit, but also you cannot live Christian life. Pero kung hindi ka mananatili sa church, bubunga, kundi hindi ka rin lalago sa iyong buhay Kristiyano. That's why the most important thing to bear much fruit, you have to abide in church. Kaya yung pinakamahalagang bagay upang mamunga, kailangan mong manatili sa church. Don't forget. Meron pine tree. Huwag mong kalimutan na mayroong puno ng ubas. Meron maraming branch. You are branch. Ikaw ay sanga. Save the Christian branch. Yung ligtas na Kristiyano ay sanga. When branch abide in the vine, it can bear many great, right? Fruits. Kapag yung sanga ay manatili sa puno, ito ay magbubunga ng maraming ubas. But branch itself cannot bear any fruit, right? Pero yung sanga mismo ay hindi magbubunga ng... Actually, the vine tree bear fruit. Kaya yung puno ng ubas yung nagbubunga. But vine tree just use a branch, right? Pero ginagamit lamang ng puno ng ubas yung sanga. When you abide in church, God use you to save other lost soul. Kung mananatili ka sa church, gagamitin ka ng Diyos para magligtas ng ibang ligaw na kaluluwa. Actually, church save the lost soul. Kaya sa katunayan, yung church yung nagliligtas ng ligaw na But kaluluwa. you are just a branch. You are used by God. Pero ikaw lamang ay sanga at ginagamit ka lang ng Diyos. That's why, it's clear. If you don't abide in church, you cannot bear any fruit. Kaya malinaw na kung hindi ka mananatili sa church, hindi ka magbubunga ng anumang bunga. So, upang makapagpunga bunga pa tayo ng mas marami sa 2026, manatili tayo sa iglesia hanggang sa huli. Last week, right, I mentioned God allowed this year, 2025, many newly saved. Nakaraang binanggit ko po na sa taong 2025, pinagkaloob ng Diyos yung maraming naligtas. Every year, right, God allowed more than 50 newly saved. Taon-taon ay pinapahintulot ng Diyos yung higit sa 50 naliligtas. But why not full our church? Pero bakit hindi puno yung ating church? Anong ibig sabihin? Wala na. They disappear. Naglaho na sila. They don't abide. Hindi sila nanatili sa church. Right? They cannot be real fruit before the Lord. Hindi sila magiging tunay na bunga sa harap ng If Panginoon. they don't abide in church, they cannot be real fruit. Kung hindi sila mananatili sa church, hindi sila magiging tunay na bunga. Yeah. So, I really hope all our brothers and sisters, please continue next year. Kaya umaasa ako na lahat ng brothers at sisters, pakiusap, magpatuloy kayo sa sunod na taon. Abide in church. Manatili sa church. Then, I expect coming New Year, God will allow a lot of bunga. Maraming bunga. At pagkatapos, aasahan ko na sa darating na bagong taon, ipapahintulot ng Diyos yung maraming bunga. Let me show you the one video. The maraming bunga, the pine tree. 전북 고창의 한 농장에서 포도나무 한 그루에 무려 4,500송이의 포도가 주렁주렁 열렸습니다. 친환경 농법으로 400, 이루어진 the 4,500, the bunch of the grape. 4,500 po na kumpul ng bunga. One pine tree, bear 4,500, the bunch of the grape. Bear. Yung isang puno po ay nagbubunga ng 4,500 na kumpul ng mga ubas. 나무로 이어집니다. 14년 이상 전 분호, 심은 이 이상 포도나무 한 그루에만 4,500송이가 달렸습니다. 일반적인 포도나무보다 100배나 많은 송이가 맺힌 겁니다. 한 1m 떨어져서 물을 줘요. 또 시들거리면 더 멀리 물을 주고 해서 이 나무가 갖고 있는 유전 능력을 뿌리가 나와서 너희들이 물을 먹어라. 내가 갖다 주지 The 않겠다. farmer 여기서 always water, enough 세계적으로도 water, 유래가 없는 Yung 나무의 magsasaka lagi niyang dinidiligan yung puno. and 비법에 clean always. 이 농감 안에 At lagi niya itong nililinis. 두부지와 대나무, 참나무 톱밥이 들어갑니다. 이런 식으로 얘기를 해요.
천연 재료를 넣어 정성껏 만든 비료는 면역력을 강하게 만들었고 농약 한번 치지 않은 철저한 토양 관리로 포도나무에는 생기가 넘칩니다. 직접 만든 통풍 장치로 24시간 쾌적한 환경까지 만들어주면서 유난히 더웠던 올여름도 거뜬히 넘겼습니다. 이렇게 한 그루에서 4,500송이가 달리게 오케이, 되는 그 기본 바탕에는 토양부터 살리는 친환경의 어떤 Yeah. You want to try? Our Cavite Church also bear fruit like this? Nais niyo po ba na yung ating Cavite Church ay magbunga ng ganong bunga? Yeah, it's possible. It's Ito po ay possible. posible. So, yeah, we have to bear a lot of fruit to glorify the Lord. Kailangan nating magbunga ng marami upang luwalhatiin ng Panginoon. That's the purpose why God made us. Yun po yung layunin kung bakit tayo nilikha ng Diyos. That's the reason why God saved us. Yun po yung dahilan kung bakit tayo iniligtas ng We have Diyos. to glorify the Lord by bearing much fruit. Kailangan nating luwalhatiin ng Diyos sa pamamagitan ng pagbubunga ng marami. Bunga ng evangelism, bunga ng paglago sa pananampalataya, ang siyam na bunga ng Espiritu, at bunga ng mga labi, papuri. Kaya kailangan natin kalinisan, sakripisyo, pagtitis, at manatili sa loob ng iglesia hanggang sa huli. Okay? And anyway, the coming New Year, I hope you determine your heart. Ganyan pa man sa paparating na bagong taon, umaasa ako na nagpasya na kayo sa inyong puso. Sunday, I hope you don't absent Sunday, coming New Year. Umaasa ako na sa sunod na bagong taon, hindi kayo liliban ng linggo. Determine your heart Magpasya kayo sa inyong puso. and try to more attend Wednesday sermon also. At subukan niyo pong higit na dumalo ng Wednesday sermon din. Determine your heart. Magpasya sa inyong puso. And Sunday, I also hope you come earlier than before. At umaasa ako na tuwing linggo ay darating kayo ng mas maaga. Don't be late Sunday sermon. Huwag kayong malate sa Sunday sermon. If possible, 20 minutes earlier, come before the sermon Kung mas mabuti kung 20 minutes na mas maaga bago yung sermon. and pray to the Lord At manalangin sa and Panginoon. read the Bible At magbasa ng and Biblia. prepare your heart At ihanda ang inyong puso to listen to the sermon. na makinig sa salita ng Then sa God will sermon. allow more grace. Pagkatapos ipapahintulot ng Diyos ang higit na biyaya. The word of God will be real your spiritual food. At yung salita ng Diyos ay magiging tunay mong espiritual na pagkain. And mas mabuti to harap. Right? To harap, walang tao. Always. Tama? Pinakaharap, walang tao. Lagi. Hindi maganda. Right? What's your attitude? What's your good attitude? Ano po ba yung magandang pag-uugali? Mas mabuti, right? You desire the word of God, you harap, mas mabuti, right? Determine heart. Magpasya sa inyong puso. To determine heart, God allowed the new year, right? Upang magpasya sa inyong puso, ipinahintulot ng Diyos yung bagong taon. Okay po? Malalangin po tayo. Mahal naming Ama na mahabagin at magpapala. Salamat po sa paglitas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ang salita ng Diyos. Salamat po sa maunawaan ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin ngayon. Tulungan mo po kami na mabuhay ng higit na sumusunod sa iyo sa taong ito. Sa darating ng bagong taon, tulungan mo po kami na magbunga pa ng mas marami upang may baling namin ang lahat ng kaluwalhatian sa iyo, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.